Ang topic this morning, and what I promised you last time, ato ning isgutan. So I hope nga ato ning mahuman this morning. So dito maglangan, let's not waste our time. Let's all stand up once again, manidong pagbalik palihog, and bring your Bibles with you. Now, nga aning dunay bugno sa mga iro ba? Oo, nga na. Dunay bugno sa iro niya, tibuok kalibutan nagpadala sila representatives nga mga iro, usara ka iro per country karon. Dagko kayong iro sa ubang nasod. Nagpadala ang China, ang Germany, ang tanan, name it, tanang iro. Unya nga naning sa Pilipinas, pagkakita sa announcer, uy, sa man ni iro sa Pilipinas nga niwang man kayo unya, nagsakit pagid ba unya, gimuta. Dito na sa Amerika, dito man gi-held ang bugno, dako kayong arena mga igsoon, dako kayo. Unya, pag-ingon sa officiating up, ready, start! Tanang iro nga perting daguan, nagdasmag na stunga, na nag-away karon kay ang iro sa Pilipinas kay di mamulihok. Dito na stunga. Ulat karon kay kita man ang German Shepherd, gi-atake ang iro sa Pilipinas. Pag-atake sa iro sa Pilipinas, rah! Gipaak dayon ang German Shepherd. Gitabangan dayon sa mga dagkong iro ang Pilipinas. Kabalo ka, napildi tanang dagkong iro sa laing nasod. Daog ang Bisaya nga iro sa Pilipinas. Karon pagpangutana sa sir, sir, unsa man nga klase nga breed nimong iro, sir? Ana dayon tong Bisaya nga nagdala sa iro. Sir, pinunitan ko man lang ni sa Pilipinas, iro man nga buang. Pildi ay. All right, open your Bible, Luke chapter 16. Luke chapter 16. Last naman ko na kung Sunday mo na nga mag-joke ta. Luke chapter 16, unya atong abrihan in verse 19 down to verse number 24. Okay. Luke 16, verse 19 down to verse number 24. Okay. Ato aning dunganon pagbasa. Kung makita mo kama, post mo gamay. Okay. Verse 19, reading now, read. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Last verse. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Now this morning, let's talk about hell, impyerno. Okay? Let's talk about impyerno, mga igsoon. Mag-ampot Ginoong Diyos, Amahan na mo langit noon, thank you for this blessed time that we can be able to worship you in spirit and in truth. Oh Father, salamat kaayo nga every week, every Sunday, managkita mi sa church, it testifies your grace. Muni nagtestamento, Ginoo, how good you are in our lives. And we thank you, Lord, and praise you, Lord, for that. Lord, please forgive us sa tanang kalapasan, Lord, na nabuhat na mo kamahimaya. Hugasi mo kasi na. I pray, Lord, Holy Spirit, please work in our midst this morning. Pasabtay mo mga katawhan, O Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for standing. Makapanglingkod mo palihog. Now, impyerno. Okay? I know every one of us, every child, every young people, every adult, di taganahan maadto ang atong kalag aning lugar kaning gitawag nga impyerno. Amen? Napa mo? So I know and I believe with all my heart nga di taganahan mo anha ang lugar. Next slide, introduction. Kanindot og pagkatahom pamalandungon ang lugar nga gitawag langit. Pero dili usab nato ikalimod nga adunay lugar nga diin hilabihan ka makalilisang. O ganit dili kita gusto magisgot og maghunon na niini. Ug kun unsa ka tinuod mga igsoon ang langit, mauusab ang impyerno. Kung unsa ka tinuod nga doon tay padulngan someday kung luwas ka maong langit, that is also
the reality ug ang katinuod sa impyerno mo na nga mag-antos ang tao didto sa walay pagkatapos. Okay? Number 1, dito maglangan. Number 1. Nganong adunay impyerno o nganong gibuhat kini? Oh, if you're taking notes, nganong adunay impyerno o nganong gibuhat kini? Now, next slide. Number 1, gibuhat kini o gitagana kini sa yawa o sa mga fallen angels. Isip silot sa ilang pagpakasala nga mao ang pagrebelde sa Dios. So, before Satan was called Satan, take note, Satan was once Lucifer in the Bible. Ato lang taon, Isaiah chapter 14, in verse number 12, Isaiah 14, in verse number 12, the Bible says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down from the ground, which didst waken the nations?" And now in verse number 15, "Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit." So gitagana din ng impyerno originally para sa yawa. Now, in 2 Peter chapter 2 in verse number 4, 2 Peter 2 verse number 4, "For if God spared not the angels that sinned." You know, the story goes like this. Lucifer wants to be Most High God. Gusto siya nga masusama sa Ginoo. Now, nag-recruit siya angels, laniman ka, third part of angels in heaven, na-recruit niya. Pagkadaghan sa anghel, they nag-rebuild sila batok sa Diyos. Nag-alyansa sila batok sa Diyos. And the penalty, gitambog sila, gipakanaog sila. Tawa, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down," klaro ba sa Bible? "To hell, and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment." Now, another verse, Matthew 25, verse number 41. The Bible says, "Then shall he say also unto them of the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Paminaw, originally, hell was purposed for that, para sa ni Taning, ni Satanas, o sa mga anghel nga mikuyog niya pagrebilde sa Dios. Pero, lantawa, number 2, ingon diha, mahiaguman kini sa tao nga wala maluwas. Hoy, dili lang ka Satanas na og kanang sa mga fallen angels, but kung ikaw karon this morning di pagi ka sure nga luwas ka, mahiaguman kini sa tao nga wala maluwas. Ato lang taon, Revelation 21 verse number 8, for the sake of time, "But the fearful, unbelieving," ikaw ba yaning ako ni? Oh. "And the abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all of us, we are all liars." Maski pag maingon ka, "Pastor, wadi yu ko kabalaw mamakak," pagkatinuod lang, bakakon na dayon ka. Di ba? "And all liars, kung di pa kaluwas," ingon na Bible, "shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Mahiaguman kini sa tao nga wa maluwas. Manang susihag yun. Luwas bagid ka ako? Or I'm pretending to be saved. I'm pretending to simba ko sa Baptist, kay nagtrabaho ko sa SLB, or gidam ko diri sa akong mama ug papa pastor, pugos na pugos ko, simba na lang pug ko. Huno na agyod every one of us, adults, young people, mga bata, susiho na to kung luwas bagita kay seryoso kayong impyerno. Amen? Now, number 2, dito maglangan. Unsa man ang anaa sa impyerno? Oh, ato na daon. Number 1, dito maglangan. Number 1, kalayo nga walay pagkapalong. Laliman ka. Ug ang ulod nga dili mamatay. Naa ba na verse, Pastor? Kalayo nga walay pagkapalong, unya ulod nga di mamatay. Nay ulod dito, Pastor. Ato lang taon, Mark chapter 9, in verse number 48, the Bible says, "Where their worm dieth not, and the fire is not quenched." Dili mamatay ang kalayo sa impyerno. Dili
ka pwede maingon sa Ginoo, Lord, palunga sa Lord for 1 minute. Papahulaya sa ko, dili, may tabo na. Kaya naman, the fire is not quenched. Unya, dunay ulod, lang tawag, gani, dunay ko picture diya, dunay ko picture, illustration lang na, laliman ka, mag-antos ang imong kalag dito sa impyerno niya, dunay mga ulod niya. Grabe. Bible lang na, where the worm diet not and the fire is not quenched. Now, another, unsa may anaa sa impyerno, number 2, ang demonyo og mga mini nga mga propeta. Now, lantawan na to, Revelation 19, in verse number 20, the Bible says, and the beast, which talk about Satan, was taken, and with him all the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Muna mabantay ta, kinuman dagan kayong mga pundok karon sa tibuok kalibutan nga nagsulti nga sila mo'y tinuod. Nya mga propeta kabalo ka unsi padulungan nila, kalaglagan nila, magkuyog sila ni taning ni Satanas didto sa lake of fire. Now, Revelation 20 in verse number 10. Revelation 20 in verse number 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets are. Laliman ka? And shall be tormented day and night forever and ever. Paminaw, kung maimpyerno manggani ang usa ka tawo, maimpyerno manggani ka igsoon, ang kuyog nimo expect ka naa dito ang Satanas. Naa dito ang mga false prophets. Wala ra bagi bumbiro dito. Wala ra bagi baligyang ice water dito. Wala ra bagi aircon dito. Susihag yun kung tinud-anay bagitang naluwas. Now, ikatulo, unsa man ang anaa sa impyerno, ikatulo, dunay gitawag nga kangit-ngit. Sa impyerno, dunay grabing kangit-ngit. Lang tawag gani. In Matthew 8, verse number 12, the Bible says, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. Kabalo kang anong impyerno na? Ano man? Because of the second phrase of that verse, there shall be weeping and gnashing of teeth. Kuya ora bang uban karon? Kaya naman apostasy na nata sa kaulihian yung mga panahon karon. And some preachers, kasimbahanan karon nga, they talk about this outer darkness, pero pagka tinuod lang, kung imong isumpay ang verse, there shall be weeping and gnashing of teeth. Dunay pag-agulo. Usa man na sa langit nang mag-agulo ka, wala na may pag-agulo sa langit, sa impyerno raman, amen? Bantayan na to kung unsay giingon sa Biblia. Dunay kangit-ngit dito sa impyerno, laliman ka. Unya, okay rang tag isa ka adlaw lang ka dito, patilawon ka sa Ginoo. Unya, forever and ever. Number 3, di ta maglangan for the sake of time. Number 3. Number 4, number 5. Dali araw eh. Number 3, number 3. Okay, number 3. Unsa man ang bation sa mga tao. Dirita. Unsa man ang bation sa mga tao didto sa impyerno. Unsa may bation nimo og nako kung maadto ka dito or ikaw karon hindi pagkaluwas, unsa may ma-feel nimo bation nimo dito sa walay katapusan. Now, letter A, ingon diha, mag-antos og magsyagit adlaw og gabi. Laliman ka, mag-antos og magsyagit adlaw og gabi. Rolita, taas pa man kog time. Pwede nimo ma-search, okay lang ninyo. Taas pa kog time niya, dali ra niya akong lesson. I-search lang sa YouTube roll niya, ipagawas tong screen. Kung okay ra ma-out, ikuan nimo diha, Sounds of Hell. Ikuan gani, atong i-illustrate. Sounds of Hell. Ato lang taon, paminaw na to, because dunay in Russia, 19 years, nagkalot sila og bangag ba. Very deep, the deepest hole in the world. And then they send out mic, gitistingan nila kung unsa bagi Sounds of Hell. Paminaw na to ba? Unsay naa diha? Pili mapatingog ton. Unsay nadunggan. Nanay sound.
Basin dili pwede sa TV. Yeah. Ibalik gani. I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Di nagama-gama. There are Russian scientists, they dig down, very deep nga ning bangag dito sa Russian. For 19 years, they are drilling down. 19 ka tuig, and then pag abot nila sa ilang taon ni perting laluma na kay masukod man na nila, and then they send out mic. They just wanna know. They are curious. Unsa mo ginaa dito? Unsa mo madunggan? What sound? What are the things that might, they can hear from that kanang hole nga ilang gigama, and then they hear that sound. Kabalo ka? Nadungog mo sound. Screaming? Wala ra ba yun dito wala ra ba yun? Nagsyagit, nagantos, nagsakit, tormented ang tao dito sa impyerno. Hadlok kayo nga lugar igsoon. Kung ganahan taglangit, pero pagkatinood lang, kung di mo sugin lang, mo manamahal sa kinabuhi, kung di ka magsuluwining, mo na importante kayo, mga bigtag kalag, naman, dunay mga tao nga malaglag dito sa impyerno someday. Lantawa, Luke chapter 16. Luke chapter 16 in verse number 23. Luke 16 in verse number 23. Unsa ingon sa Bible? And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. In verse number 24, palihog Rolita, verse number 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip nihangyo taon ang taong dato. Nga kung pwede lang, Abraham, please, bisag itusnob lang ni Lazarus iyahang tumoy siyang tudlo niya. Pabugnawon taon na kung dila kay, I am tormented in this flame. So tinuod gyud ang impyerno. I tell you, tinuod ang impyerno. Di na siya kakomedyahan nga lugar. Revelation 14 in verse number 11. Revelation 14 in verse number 11. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day and night. Pagkapait, no? Day and night, mag-antos, magsyagit, kamo na lang mag-describe. Grabe, no? Pastor Henry, salamat nga na-save ta. Amen? Salamat mo nga nakadawat mo sa kaluwasan. Amen? I-appreciate ina, Lord, salamat kayo. Every time you wake up, Lord, ina, Lord, salamat kayo sa kaluwasan. Kaya naman, dili lalim maadto imong kalag sa impyerno. Now, number 2, unsa man ang bation sa mga tao dito sa impyerno. Number 2, adunay pag-agulo o pagkagut sa ngipon. Mag-ano imong ngipon dito? Magkagut imong ngipon dito. Lantawa, Matthew chapter 13 in verse number 50. Unsa sa Bible? And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Grabe mo kung kainit good mo nang ang tao magkagut iyang ngipon. Grabe, no? Kaluoy sa kalag sa tao ng impyerno. Now, number 3, unsa man ang bation sa mga tao dito sa impyerno. Number 3, ang tao, kani kuyaw, magpatay sa iyang kugalingon apan dili makahimo. You know, someday in hell, kung maimpyerno, magani ka, maimpyerno ko, kung wa ka midawat ni Jesus Christ, your Savior, maghandom ka nga mamatay ka. Mangita dili ka sa impyerno og naabay espada diri, kutsilyo diri, pusil diri. Manikamot nga duslako na lang nimo imong kagalingon, idukdok nimo imong ulo, asa nimo idukdok imong ulo dito sa impyerno. Pero pagka tinuod lang, mangandoy ka mamatay, pero di ka mamatay sa impyerno. Kaya nga naman ng Bible, forever and ever. Wa nagiribansin pa. Wa nagihangyo-hangyo pa. Revelation 9 in verse number 6. Ato lang tao ng Bible. Revelation 9 in verse number 6. And in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die,
and death shall flee from them. Grabe, no? Unya ikaw, kabaw naman ka nga, kabaw mo kung magsulwining, Pastor, pero murag di na ko feel man magsulwining. Wa ka maluoy sa tao. Wa ka maluoy sa mga tao nga naa diya sa palibot nimo, nga wa pa maluwas. Muna nga, kung di pa ka kabalo mo sulwining, importante kayo, nagsabot namin ni Kuya Yayang, possible amo istoryahan si Pastor Ray, magbutang ta diri sa screen, unya, ibutang na to ang mga verses, katong guide, unsa pagsulwining, unya, dunay video nga, nagsample nga, naon ni pag-approach sa tao, ato nang himuon. Kaya naman, para matudluan kita, unsaon pagpangabig ko kalag. Kaya naman, someday, ang kalag sa tao, mag-desire siya nga patyon, ikaw galingon, pero sa impyerno, di nagid ka mamatay dito. Di ka makahimos pagpatay sa mga galingon. Now, number 4. Dali ko mo tapos ron. Number 4. Para mahumantag dali. Number 4. Kinsa may mag-antos sa impyerno. Oh. Kinsa may mag-antos dito? Now, number 1. Ang tao diin ang ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi. You know, someday in heaven, dunay book, dunay libro nga pag-abrihan sa Dios. The book of life. And someday, kung wa imongan dito makita si Ginoo, asa man padung ang imong kalag, mag-antos ka sa impyerno. Luke 10:20, I don't know, wala sa ko ang slide roll, palihog ko na ko. Luke 10:20, we should appreciate this verse. Luke 10:20, notwithstanding in this rejoice not, but the Spirit is subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. You know, the moment you receive Jesus Christ as your Savior, the moment nga midawat ang tao nga gisuginlan nimo sa gospel ni Jesus Christ, automatically his name is written, her name is written in heaven. Amen? Unya, kuha na siya, mutakdo na siya ingon sa Revelation 20, lang tawa. Revelation 20 in verse number 15 in the Bible. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Duha lang, pag-abri sa Dios sa book of life, wala imungaan dito, may impyerno ang padulong si mong kalag. Because wa kami dawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesus Christ. But if you're saved this morning, salamat ta kay atungan nasulat sa langit. Amen? Oh, praise God. Praise the Lord for that. Now, kinsa may mag-antos sa impyerno. Number 2, kadtong tao, next slide, nga wala misalig ug midawat ni Kristo sa iyang kasing-kasing isip iyang bugtong o personal nga manluluwas. Ito lang tawon, John chapter 3 in verse number 18. In the Bible, he that believeth on Him, he that believeth in Jesus Christ, is not condemned. Wa na ka gi-condemn si Ginoo. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Manang salamat ta kay ang kaluwasan, imuhang pagtuo ni Jesus Christ, and by believing in Him, and then accepting Him in your heart as your Savior, nahimutang naluwas. In John chapter 3, in verse number 36, another verse, John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life. We talk about everlasting life, it means kinabuhi nga dili matapos. Gahapon, nag-Bible study mi sa orchestra, nangutan na ko nila, asa man nato ipuyo ng everlasting life. Salamat, kinakatubag sila. Kabalo ka, kanus aman na mo take place ang everlasting life the moment nga mamatay ang tao. Duha ra gyud ka everlasting, kanang kinabuhi nga walay katapusan nga nagulat nimo. Kinabuhi nga walay katapusan nga malipayon ang tao sa langit, or kinabuhi nga walay katapusan nga magantos ang tao sa impyerno. Praise God, everlasting life is, nadawat nimo ng kinabuhing walay katapusan the moment nga gidawat nato si Jesus Christ. Amen? Kinaan niya ang everlasting life. And then someday, kung mamatay ka ni kalibutan na physically, imong kalag mo ato sa langit, and then you will spend for all eternity. Wow, amen? Magmalipayon ka dito sa langit. But how about our loved ones? How about your friends? Diba?
your classmates nga pa masuginli sa mayong balita. Now, number 5. Dili ko matapos, point number 5. Next slide. Unsay buhaton sa tao aron dili makaadto sa lugar nga impierno. Now, usara gyud ang gipangayo sa Dios. Now, usaray buhaton nimo. Number 1, next slide. Saligi ug dawata si Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing by faith. Amen? Acts 16 in verse number 31. Sige sa Bible, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Oh, yung Bible, believe. Tuhui lang si Jesus Christ. Oh, unya, asa man nga verse, pastor, ka nang dawato na siya nga kasing-kasing. Wala sa kong outline, pero I remember Romans 10 verse number 9. Nantawa, and shalt believe in thine, specific ang Bible, dili shall believe in thine head. Kaya kanatong utok, kanitong na paminaw, uy, usahay, mutuo ka nga, makaluwas sa Ginoo, usahay, di po ka mutuo. Kaya naman, gibasin mo si mga una-huna. Oh, pero ang gusto sa Dios, specifically, believe in thine heart. Dawato ni mo siya, ng kinasing-kasing. Oh. Another verse, Romans 3:20. Basic kayo, Revelation 3:20. Unsa man nga door, ng tawa. Revelation 3:20. Jesus Christ, kung imong lantawon ang Bible, taas mo kung time, God. Pula. Ang tawag ni King James Bible, pula nang naa sa Revelation 3:20. It means it comes out from the mouth of Jesus Christ itself. Yung Bible, behold, I stand at the door and knock. Jesus Christ nagtindog sa pultahan ug nagtuktok. If any man hear my voice, ingna nang o magsuluinin ka, ingna ang tao. Di ba naminaw ka karon sa tingog, sa pulong sa Dios, mo ang Bible? And open the door. O ug moabri ka sa pultahan, muhunong din ka ina ang tao nga gisuluinin nimo. Muhunong ko brad, muhunong ko sis. Unsa man nga pultahan nga nagtuktok si Jesus Christ? Kabalo na siya ana unsa nga klase nga pultahan? Pultahan si mohang kasing-kasing. Di ba? Nag-connect ang mga verse. Nya, naa kay gospel tracts. Ihatag nimo. Pastor, di pa man jud ko kabalo nga silwining. Uy, participate paghatag og gospel tracts. Unya kay November 2 pa man ro. Naidekang gospel tracts dito ay nakita-an ako dito sa Bible diri sa dorm sa mga babayi. Tagalog. Sige lang. Ihatag hapit unya sa sementeryo panghatag, no? Who knows? Paminaw. Si Charles Spurgeon says, ingon siya, ayaw tuguti nga ang tao mamatay without gospel tracts in their hands. O pagkanindot, no? Don't let people die without gospel tracts in their hands. So kanidi ay pag-involved mo paghatag o gospel tracts, dako kay nagkahimuan. I don't know kung naabay na naluwas niyo dire kay gitagaan ka gospel tracts. I don't know. Pero I believe doon na ni kahimuan ng gospel tracts. Amen? Oh. Romans 10:13, I'm done. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord. I don't care, ina mo gisluining, I don't care kung unsay nabuhat nimo sa Ginoo, unsay sala nimo sa Ginoo, I don't care. Pero God loves you. Gusto sa Ginoo nga tawgo nimo siya, isip imo mong luluwas. Ang saad sa Bible, ina dayon, unsay saad sa Bible? Shall be saved. Di ta mauwaw, oy. Kanang mamaligya kag haplas, kanang mamaligya ka og kanang mga product sa unsa man ang mga produkto, usay maulaw ka magdala kay unsa man ni mahalin pa pagkahali, no? Uy, naay sure nga di ka maulaw kanang pagsuluwining, amen. Di ka maulaw kay naman tinuod man, shall be saved. Paminaw isoon as I close. Ang impierno tinuod. Dili ni siya ka komedyahan nga lugar. Muna nga, as long as nagpuyo pa ka ning kalibutan na ipagamit imong kinabuhi, nga mapuslan sa Dios, nga makashare ka sa gospel sa ubang mga tao. Pagkanindot, no? Nga, naa kay part ba? Naa kay niabot mo sa langit, doon na yung mulamano ni mo. Oh, Brother Danny, salamat kayo kay nagsanggot ko rito. Ipapakanaog ko ni mo sa lubi. Kay gisulwining ko ni mo. Di ba? Oh, nag-funeral.
Salamat, Brad, kaya nagwali ka sa funeral. Nanugal ramon ako dito, pero hinidawat kong Jesus, nalangit ko. Di ba? Dagang instances, dagang lugar nga pwedeng maluwas ng tao. Kani kong asawa, ingon siya, nanglaba ka, no? Nanglaba ra siya, nanglaba, unya, doon ay mga Bible student, nag-adto dito sa Swan, unya, nag-door to door, nag-gate to gate, kita nila, ma'am, naami, basahon nga, ihatag. Pagdawat sa basahon, ma'am, pwede ba na mo na ma-explain ni mo? Dali ra kayo, eh. Kamu mga lalaki, kusog kayo mo maniskarte sa babayi. Paspas kayo mo maka-text, pero pag suluwining, wag, itaon zero butlog. Gamita na, unsay naani mo, o giunsa ni mo pag-approach, pag suluwining, amen? Ampota, duko ulo yung mata. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon. Thank you kaayo, Lord, for reminding us that hell is real. Lord, someday, if any people nga wala makadawat nimo as their Lord and Savior, I know for sure, padulong nila silang kalag mong impyerno. Lord, thank you kayo for getting us out from this place. Thank you, Lord, one moment sa mong kinabuhi. Madumduman na mo ang lugar, nadumduman na mo ang tao nga may share na mo sa gospel. Lord, thank you so much kay nagamit kag mga tao nga diin naluwas mi. Salamat, Lord, nga kung wala sila magsugilon na mo, mahitungod sa langit. I know and I believe someday kung mamatay mi, maimpirno gid mo kalag. Pero salamat, Lord, nga dunay paglaom. Salamat, Lord Jesus Christ, dying for us in the cross. Lord, I pray nga the same burden, the same nga kalipay nga siyang naluwas mi Ginoo, i-restore, Lord, palihog sa mo ang kasing-kasing nga doon na sana magbagas na sa among kasing-kasing nga amo sang isugilon sa ubang tao kung sa among nadawat. Lord, please help us to understand. Hapit na gyud mo balik ka, mubo na lang panahon. Tagaimig kainit pagpadayon sa pangalagad. In Jesus' name I pray. Amen.